Tita Lola, bakit wala pa po kayong asawa at anak katulad ni Lola? Yon ang tanong ng apo ni Mina sa kanyang pamangking si Beth. Natigilan naman siya. Gusto niya lang maglambing sa bagong dating na apo na tanong pa siya ng ganoon. Sinaway naman agad ni Beth ang anak nitong si Barbie. Anak, tumahimik ka nga. Nilalagay mo sa hot seat ang tita Lola mo. Mahinang tumawa si Mina. Ayos lang Beth, kahit hindi bata tinatanong din sa akin yan. Totoo naman yon. Ilang taon na ba si Mina? 55 na siya. Sobrang naiwan na siya ng panahon. Pakiramdam niya, kulang na ang kanyang oras para bumuo pa ng sariling pamilya. Simula nang magtrabaho siya sa Japan at maging citizen doon dahil sa tunay niyang amang Hapon, doon na siya namalagi. Takot na siyang bumalik ng Pilipinas. Alam niya rin kasing babalik ang lahat ng sakit ng nakaraan. Subalit kontento na rin naman si Mina sa mga nagawa niya. Nakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid, nakatulong na rin siya sa pamilya at ang mga gustong pumunta sa kanya nadadala niya sa bansa para magtrabaho rin katulad ni Beth. Sa edad niyang yon, may trabaho pa siya. Normal na sistema na yun sa Japan na kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin. Hindi naman siya malungkot. Marami siyang natupad. Para sa pamilya niya nga lang. Pero para sa kanyang sarili, hindi niya alam kung may natupad ba kahit isa. Mama, nagtatanong lang naman po ako kay Tita Lola kasi bakit wala po siyang asawa pero matanda na siya? Tanong pa ng kanyang apo. Pinandilatan ni Beth ang anak. Ikaw talaga, pwede namang walang asawa ang isang tao ha. Bakit ang Tita Angel mo? Wala ring asawa yon. Hindi mo siya tinatanong ng ganito. Marami sa mga kamag-anak natin ang walang asawa at hindi na nag-asawa. Ano at ang Tita Lola mo ngayon ang tinatanong mo? Kasi po, matanda na siya. Wala po siyang kasama sa buhay. Wala pong mag-aalaga sa kanya. Sabi pa ni Barbie. Anak, tama na. Ang dami mo ng tanong sa Tita Lola mo. Saad ni Beth sa anak. Kinuha ni Mina ang atensyon ng bata. Siyempre apo, maaari kang magtanong sa akin ng kahit na ano. Curious na bumaling sa kanya si Barbie. Nagtataka lang po kasi ako kung bakit hindi ka po nagpakasal at wala ka pong sariling mga anak. Pinilit ngumiti ni Mina. Ang hirap na tanong naman yan. Umupo ka, ikikwento ko sa'yo kung bakit. Nung bata pa ako, iba ang buhay namin ng mga lolo at lola mo. Mahirap lang kasi kami noon. Itong mga natatamasa mo ngayon, hindi namin natatamasa noon. Kaya bilang panganay, ako ang kumilos para hindi na kami maghirap sa buhay. Umiling ang bata. Hindi ko po kayo maintindihan. Inayos ni Mina ang buhok nito. Alam kong normal sa atin na may asawa at mga anak ang isang babae apo. Kahit noon, marami ang naniniwala na ang halaga ng isang babae ay nakatali sa kanyang tungkulin bilang asawa at ina. Inaasahan na sa isang tiyak na edad, ang isang babae mag-aasawa at magkakaroon ng pamilya. Gusto ko rin naman yon, pero hindi naging ganun ang kapalaran ko, Barbie. Dumaan ang awa sa mga mata ng bata. Hindi niyo po naranasang ma-in love? Sinaway ulit ni Beth ang anak. Sabi na ngang tumigil ka na. Saan ka ba natuto ng mga tinatanong mo sa Tita Lola mo? Ikaw talaga, ang bata mo pa pero chismosa ka na. Mahinang tumawa si Barbie. Sa school po mama, may slam book po yung mga kaibigan ko sa Pilipinas. Nilalagay po namin yung mga crush namin doon. Hinawakan ni Mina ang kamay ng bata. Kailangan kong umalis noon, matuto, kumita ng pera. Kailangan magtrabaho agad ni Tita Lola para maranasan ng magandang buhay. At mahihirapan ako kung magpapakasal ako at pipiliin kong mag-asawa. Nagsisi ka po ba na hindi ka po nagpakasal? Tanong ulit ni Barbie. Sandaling hindi nakasagot si Mina. May parte sa kanyang nagsisisi na hindi niya tinanggap ang alok na kasal ng lalaking minamahal niya. Subalit wala siya sa lugar niya ngayon kung pinili niyang matali rito. Marahang umiling si Mina. Hindi naman. Nakikita mo, ang buhay ay tungkol sa mga pagpipilian. Minsan, pinipili natin ang isang landas na makakabuti para sa lahat. Ang pag-aasawa at ang mga anak ay maganda, pero hindi sila ang tamang choice para sa akin noong mga panahong iyon. Ngumisi ang kanyang apo.
May nakilala ka po bang special someone? Hindi na naman po tayo sobrang hirap, Tita Lola. Bakit ayaw niyo na pong mag-asawa? Hindi napigilang tumawa ni Mina. Ano ka ba naman? Matanda na ako, apo. Wala na sa isip ko ang maghanap ng mamahalin. Nagsalita si Beth. Oo nga, tita. Bakit hindi ka maghanap ng lalaki? Maganda ka naman at sexy ka pa rin. 55 ka pa lang po. Wala pa sa senior. Kaya pa yan. Umiling agad si Mina. Ayoko. Lumipas na ang panahong yun sa akin, Beth. Okay naman na ako. Isa pa. Masaya naman ako sa buhay ko kahit paano. Kung mas tumanda pa ako, alam ko namang pamilya ko kayo at hindi niyo ko pababayaan. Umiling ang kanyang apo. Pero hindi po palaging masaya, Tita Lola. Naranasan mo na po bang malungkot sa mga ginagawa mo po sa buhay? Maraming beses niya nang naramdaman yon. Hindi siya madaling bumitiw sa isang bagay dahil bawat pagkakataon, bagay at mga mahal sa buhay na napupunta sa kanya, ayaw niyang pakawalan. Pero wala siyang magawa noon. Nakulong siya sa responsibilidad sa pamilya at kailangan niyang gampanan iyon. Hinaplos niya ang mukha ng bata. Lahat naman tayo, apo. Nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil sa isang pinagsisisihang desisyon, malungkot na tayo sa buong buhay natin, di ba? Alam ko pa rin namang hanapin ang kaligayahan sa ibang bagay. Natapos na rin ang pangungulit ng apo ni Mina. Nakatulog din naman agad ito. Napagod din yata sa biyahe. Nilapag ni Beth sa harap niya ang isang tasa ng matcha. Napangiti naman siya. Sweet talaga ang kanyang pamangkin. Ngumiti sa kanya si Beth. Thank you po talaga sa lahat ng tulong mo, Tita Mina. Maaga akong nagbuntis kay Barbie. Akala ko, yun ang pinakamasamang desisyong ginawa ko sa buhay ko. Na-disappoint ko po ang mga magulang ko pero tinulungan mo po akong makapunta at makapagtrabaho dito sa Japan. Ngayon, nadala ko pa ang anak ko. Hindi na ako palaging maho-homesick. Humigop ng matcha si Mina bago nagsalita. Masaya akong makita kang masaya. Kamag-anak kita. Gusto ko ring makatulong sa inyo. Saka kahit half Japanese ako, pusong Pilipino ako. Ayaw kong kalimutan ang responsibilidad ko sa pamilya ko noon. Ako lang ang may means dati, kaya sino ako para magdamot sa mga taong mahal ko? Nang umabot sa edad na yun si Mina, hindi na siya nakaalis sa kanyang pamilya. Ginusto at pinili niya rin naman ang landas na yon, kaya hindi rin siya nagsisisi sa buhay na mayroon siya ngayon. Pero tita, paano nga kung may dumating sa buhay mo? Paano kung bigyan ka ng chance na magmahal, magkaroon kahit asawa man lang? Tanong pa sa kanya ni Beth. Nagkibit balikat si Mina. Hay, may darating pa ba? Ngayong matanda na ako, sumasabay lang ako sa Agos kung saan ako dalhin. Pero kahit ganon, kailanman, hindi ko naisip yan. Matagal ko nang natanggap na single ako at mamamatay na single. Sandaling nag-isip si Beth. Alam ko pong buong buhay nyo, pagtulong kina mama ang ginawa nyo. Gusto nyo po bang ihanap ko po kayo ng lalaki? Susubukan mo lang naman, Tita Mina. Mahina siyang tumawa at umiling. Hindi na. Okay na ako rito. Masaya naman ako. Pero, masaya nga ba siya? Hindi na matandaan ni Mina kung kailan siya huling nakaramdam ng kilig. Pakiramdam niya, para lang sa mga batang puso ang salitang iyon. Tila wala ng karapatan ang matandang katulad niya para sa ganoon. Kinabukasan, nagbukas na siya ng restaurant. Ilang taon na rin siyang may pwesto doon. Mga Filipino dish ang ibinibenta niya para sa mga kilala niyang OFW doon. May mga suki rin naman siyang Hapon kaya nagluluto din siya ng ilang Japanese dishes. Tita, aalis na po muna ako. Aayusin ko lang po ang school requirements ni Barbie para hindi na po kami mahirapan sa pasukan, sabi ng kanyang pamangkin. Tumango naman si Mina habang abala sa pagluluto. Sige Beth, day off mo rin naman, ipasyal mo na lang yung apo ko. Kumuha ka ng pera sa wallet ko. Umiling agad ang kanyang pamangkin. Wag na po Tita Mina, may pera naman po ako. Nag-ipon po talaga ako para maipasyal ko si Barbie pagkarating niya rito. Thank you na lang po. Pinunasan niya ang kanyang kamay. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayo ha. Mag-enjoy kayo. Lumapit siya kay Barbie. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang apo. Humagik-gik naman ang bata. Nang makalis ang mga ito, luto na rin naman ang mga putaheng ihahanda niya. Kaya nagbukas na siya ng restaurant. Nakita niya agad na marami nang nakapila roon.
May iba siyang nakitang suki niya na. May iba rin naman na mga turista. Malamang ay hinahanap ang panlasang Pinoy kaya nasa restaurant niya. Pinunasan ni Mina ang mga kamay sa suot na apron. Kinuha niya agad ang mga order. Sa edad niyang yon, talagang mabilis kumilos at malakas pa siya. Okay ma'am, isang order po yan ng pork adobo at garlic rice. Salamat. Magiliw na sabi niya sa kanyang suki. Tuwang-tuwa naman ang kanyang customer. Ayan, nandyan na. Kaya laging gusto kong kumain dito kapag bagong sahod eh. Masasarap din kasi ang luto mo, Mama Mina. Napangiti siya. Nawala lang siya sa focus ng isang pamilyar na mukha ang nahagip ng kanyang mga mata. Si Samuel, ang kanyang ex-boyfriend. Ang lalaking hindi niya nakita sa loob ng mahigit ilang dekada na rin. Ang kanilang paghihiwalay ay biglaan. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong muli, lalong hindi sa kanyang restaurant. Samuel, mahinang usal niya. Nangilid agad ang mga luha. Nagtama ang kanilang mga mata at saglit na tila tumigil ang oras. Nakaramdam si Mina ng bugso ng damdamin. Sorpresa, mga alaala at bakas ng pangamba. Kitang-kita sa ekspresyon ni Samuel, nagulat din ito nang makita siya roon. Sinubukang ayusin ni Mina ang sarili. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga tungkulin. Hindi niya kayang hayaan na makagambala ito sa kanya. Kumuha siya ng order mula sa isang grupo ng mga batang Japanese professional na malapit sa mesa. Nandoon pa rin si Samuel, nakaupong mag-isa, ngunit nananatili ang tingin nito sa kanya sa tuwing dumadaan siya. Habang patuloy sa mga ginagawa, natagpuan ni Mina ang sarili na nagnanakaw ng mga sulyap kay Samuel. Matanda na rin ito katulad niya, may mga puting buhok pa nga. May mga linyang nakaukit sa paligid ng mga mata nito, ngunit mayroon pa rin itong lumulutang na confidence katulad noon. Iniisip niya kung ano ang nagdala sa lalaki sa kanyang restaurant. Nagkataon lang ba o sinadya nitong puntahan siya? Maya-maya, kinawayan siya ni Samuel para mag-order. Bumilis ang tibok ng puso ni Mina. Lumapit siya sa mesa nito, pinilit niyang maging professional. Sinubukang hulihin ni Samuel ang kanyang paningin. O-order ako. Anong bestseller ninyo, Mina? Huminga ng malalim si Mina. Pork adobo, saka garlic rice. Mayroon ding sinigang at Bicol Express. Awkward na napangiti si Samuel. Sige, yun ang order ko. Saka isang iced tea. Tumango si Mina at isinulat ang order. Ano pa? Pinagmasdan siya ni Samuel. Kumusta ka na? Natigilan saglit si Mina. Iniwasan niyang makipag-eye contact. Busy. Sobrang busy ko ngayon. Tumango naman ang lalaki. Naramdaman ang kanyang discomfort. Mukhang magandang restaurant mo. Kaya pala, hindi ka na umuwi sa Pilipinas. May buhay ka na rito. Dito ka na rin siguro nagkaroon ng pamilya, no? Napasinghap si Mina. Wala ka na bang ibang order? Wala na. Hintayin mo na lang ang order mo. Sabi niya rito, tumalikod na para umalis. Wait lang. Tinawag siya ni Samuel. Huminto si Mina. Binalik ang tingin sa lalaki. Kailangan niyang magsungit. Hindi nito pwedeng malamang hindi pa siya nakaka-move on sa mayroon sila noon. Nakakahiya yon, lalo't ilang dekada nang lumipas. Matatanda na sila. Pero heto siya, hindi pa rin nakaka-move on. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Mahina nitong pag-amin. Nabalitaan ko ang tungkol sa restaurant mo pero hindi ko na malaya na sa'yo pala to. Matagal na, citizen ako rito. Hindi sigurado kung ano pang sasabihin. Tumango si Samuel. Alam kong natapos ang mayroon sa pagitan natin. Nagsisi ako kung paano natapos ang lahat sa atin noon. Ang bilis ng tibok ng puso ni Mina. Hindi iyon isang pag-uusap na gusto niyang gawin. Lalo na, hindi ngayong abala siya sa kanyang restaurant. Nakaraan na yun, Samuel. Malumanay niyang sabi. Pareho na dapat tayong naka-move on. Bumaba ang tingin nito sa mga kamay. Alam ko, pero ngayong nagkita ulit tayo, nagbabalik ang mga alaala natin, Mina. Napabuntong hininga si Mina. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Marami pa akong customer. Ihahanda ko na rin ang pagkain mo. Tumalikod siya at nagmamadaling bumalik sa kusina. Ang gulo ng kanyang isipan, ang makitang muli si Samuel ay pumukaw sa dating damdamin na akala niya ibinaunan niya sa limot. Hindi niya na kayang isipin pa ang nakaraan. Nang handa ng pagkain ni Samuel, inutos niya na lang sa isa sa mga waitress niya doon.
Maingat niyang pinagmamasdan mula sa malayo ang pagkain nito. Nagtama muli ang kanilang mga mata bago siya bumalik sa ginagawa. Pagkatapos kumain ni Samuel, umalis na rin naman ito. Ramdam din siguro ng lalaking ayaw niya itong makausap. Hinayaan ni Mina ang sarili na magmuni-muni. Huminga siya ng malalim at bumalik sa kanyang mga tungkulin. Kung ano man ang nagpabalik kay Samuel sa kanyang buhay, alam niyang matagal nang tapos kung ano ang mayroon sa kanila noon. Nang matapos ang trabaho, naging abala na lang sila sa paglilinis kasama ang kanyang mga staff. Mga Pilipino rin ang staff niya roon. Yung iba, working student pa, kaya alam ni Mina na may nararamdaman ang mga ito kanina sa pagitan nila ni Samuel. Tigilan niyo ako ha, alam ko yung mga tingin na yan, panimula niya agad sa kanyang mga staff. Mapaglarong ngumiti ang isa sa mga ito. Mama Mina, napansin mo po ba si Mr. Tall, Dark and staring sa table 12 kanina? Ano pong meron? Bakit po tingin siya ng tingin sa'yo? Talagang dinayo pang kusina ni Mama Mina. Napailing si Mina. Oh please, tigilan niyo ako. Customer lang yun. Tumawa ang kaibigan niyang si Elma. Customer lang na hindi maalis ang tingin sa'yo. Sure ako, may nakaraan kayo. Aminin mo na. Bumuntong hininga si Mina at napailing. Okay, fine. Nahuli niyo ako. Si Samuel yung kanina. Sinapo ni Elma ang bibig. Teka, parang pamilyar ang pangalan. Siya ba yung kinikwento mong ex-boyfriend dati? The one that got away mo? Napairap si Mina. Sino pa? Siya nga, the one and only. Tumili ang kanyang mga staff. Pinilit niyang maging seryoso. Walang nakakatuwa sa nangyari kanina, lalo pat kabado siya. Tinukso siya ng isa. Wow, hinahabol ka pa yata niya Mama Mina. Nasa Pilipinas po yun diba? Dinayo pa po kayo dito? Mas lalong nagsungit si Mina. Duda akong pumunta siya rito para lang makita ako. Coincidence lang yon. Nagbabakasyon yata dito si Samuel. Naghanap ng pagkaing Pinoy. Yun lang yun. Katulad lang siya ng ibang mga turista na dinadayo ang restaurant ko. Huwag niyong bigyan ng kahulugan yon. Tumatawang hinampas ni Elma ang braso niya. Oh, sige Mina, i-deny mo. Akala ko, sa asawa ko lang ako kikiligin. Pati pala sa naudlot mong love life. Nakita naming lahat kung paano kanya tingnan. Parang kulang na lang. Isigaw niya na ikaw ang magdala ng pagkain niya kanina. Tinago niya ang kabang nararamdaman sa pagtawa. Wala nga sabi yon, seryoso. Hindi naman big deal. Pareho na kaming matanda. Kumain lang siya dito dahil nagutom siya. Huwag niyong bigyan ng ibang kahulugan yon. Na-curious ang isa niyang staff. So, nakausap mo po ba siya kanina? Nakikita ko po siyang nagsasalita sa inyo kanina eh. Medyo, pero dahil sa order yon, mga chismosa talaga kayo. Hindi na yung magpapakita rito. Sagot niya pat inabala ang sarili sa paglilinis ng kusina. Sinong hindi magpapakita? Tanong ni Beth na kararating lang. Tita Lola! Tumakbo agad papalapit sa kanya si Barbie. Niyakap niya agad ang apo. Mabuti na lang dumating na ang dalawa. Na-hotseat siya ng mga kasama niya sa restaurant. Malay niya bang pagkatapos ng maraming taon, makikita niya pa rin ang ex-boyfriend at first love niya. Si Samuel, pumunta rito ang ex-boyfriend ng Tita Mina mo at kumain. Grabe yung mga tinginan kanina. Halatang may feelings pa. Kinikilig na sabi ni Elma. Napailing na lang si Mina. Kayo nang magsara ng restaurant. Nababwisit na ako ha. Tigilan nyo ng pang-aasar sa akin. Mauna na kami ni Barbie. Beth, ako nang bahala sa apo ko. Umalis siya kaagad at marahang hinila ang kanyang apo. Mga baliw talaga ang kanyang mga staff sa restaurant. Nang makauwi na siya, inasikaso niya na si Barbie. Umuwi na rin naman si Beth. Hindi ito nagsalita pero may mapanuksong tingin naman ang kanyang pamangkin. Napailing na lang si Mina. Pagpasok sa kwarto, naghanda na rin siya sa pagtulog. Hanggang sa mga oras na yon, malakas pa rin ang kabog sa kanyang dibdib. Maraming nangyari sa araw na yon. Hangad niyang hindi na bumalik pa si Samuel sa kanyang restaurant. Kaya lang, ang hiniling ni Mina mukhang hindi ibibigay sa kanya. Hindi pa bukas ang restaurant, nakita niya agad sa labas si Samuel. Winter sa Japan, kaya alam niyang malamig sa labas. Halata rin na nilalamig na ito roon. Kilala niya ang lalaki, hindi ito sanay sa malamig na panahon. Mabilis na bumaba si Mina ng kanyang sasakyan. Kitang-kita ang kanyang hininga sa malamig na hangin sa taglamig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Halatang nilalamig na si Samuel kahit nakatakip ng makapal na scarf ang mukha nito. Bakit ka nandito, Samuel?
bahagyang nanginginig ang boses ni Mina. Daig pa ni Samuel ang nasa drama. Mas idiniin niya ang kanyang scarf sa kanyang leeg. Sinusubukan niyang manatiling kalmado sa kabila ng samot-saring emosyon. Gusto kitang makita. Alam kong maaga pa. Gusto kong maabutan ka na hindi busy. Mahinang sabi ni Samuel, medyo nag-aalangan pa ito. Bahagyang umiling si Mina. Samuel, hindi mo pwedeng ipagpatuloy ito. Hindi ka pwedeng magpakita ng ganito sa akin. Matagal nang natapos kung ano man ang meron sa atin noon. Lumapit si Samuel. Nagsusumamo ang ekspresyon nito. Mina, please, pakinggan mo lang ako. Alam kong hindi maganda ang natapos sa pagitan natin. Pero ang dami kong iniisip. Ang dami kong pinanghihinayangan. At miss na kita. Bumuntong hininga si Mina. Pumasok muna tayo sa loob. Malamig dito. Baka magkasakit ka pa. Walang imik na binuksan ni Mina ang restaurant. Wala pang mga staff niya. Palagi talagang siya ang nauuna roon. Magluluto lang naman at kayang-kaya niya na. Pero iba sa araw na yon, kakausapin niya muna si Samuel. Mukhang hindi titigil ang lalaki hanggat hindi niya nakakausap. Umupo si Mina katapat si Samuel. Sobrang lamig sa labas. Bakit ka naghihintay doon, Samuel? Hindi pa nga oras ng pagbubukas. Ano bang ginagawa mo rito sa Japan? Lumambot ang ekspresyon ni Samuel. Alam ko, pero gusto ko dito. Maghihintay ako, Mina. Kahit gaano katagal. Gusto sana kitang makausap bago ka pa maging abala. Nagbabakasyon lang ako dito sa Japan. Sa isang kumpare ako tumutuloy ngayon. Wala naman talaga akong intensyong makita ka pa. Kaya lang, gusto kitang makita at makausap ulit. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito. Nag-aalangan si Mina. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isipin. Ang presensya ni Samuel ay pumukaw sa mga alaala na matagal niya nang ibinaon sa limot. Samuel, na-appreciate ko na nakita kita ulit. Pero iba na ngayon. Matatanda na tayo. May kanya-kanya na rin tayong mga buhay. Sabi niya rito. Wala ka pang asawa, di ba? Narinig ko, pagkatapos ko, wala ka nang naging ibang lalaki sa buhay mo. Di ba? Suminghap si Mina. Ikaw, may asawa ka na? Alam kong mayroon yan. Baka may mga anak ka na rin ngayon. Napayuko si Samuel. May mga anak na ako. 3 sila at malalaki na rin. May mga trabaho na rin sila. Sa asawa ko, matagal na kaming hiwalay, Mina. Parang may kumurot sa puso ni Mina. Noon pa man, inasahan niyang may iba na si Samuel. Nang sinabi niyang hindi niya kayang panindigan ang relasyon nila dati, hindi na siya nag-expect na may babalikan pa siya. Bumuntong hininga si Mina. Kahit na matagal nang tapos yun at hindi na dapat balikan. Samuel, hindi na tayo bata. Kung ano ang nangyari sa atin, nakaraan na lang. Tumango si Samuel. Alam ko, pero marami akong iniisip tungkol sa atin. Paano kung hindi mo tinanggihan ang kasal na inaalok ko sa iyo noon? Masaya kaya tayo ngayon? Umiling si Mina. Wala ako rito at wala ka sa posisyon mo ngayon kung natuloy yon. Samuel, hindi ko alam kung magandang ideya ang pagbabalik tanaw sa nangyari sa atin noon. Pero habang nandito ako, gusto kong suliting kasama ka. Yan lang talaga ang gusto kong gawin ngayon. Marahang sabi ni Samuel sa kanya. Tumingin si Mina sa lalaki. Mas malinaw na ngayon ang linya sa mukha nito. Subalit bakas pa rin ang lalaking minahal niya noon. Parang ito pa rin ang binatang mahal na mahal siya. Nangislap ang luha sa mga mata niya. Ilang taon na ang nakalipas, Samuel. Tumango naman ito. Alam ko, hindi ako tumigil sa pag-iisip sa'yo. Dahil alam naman natin pareho kung bakit tayo nagkahiwalay noon. Mas inuna mo ang responsibilidad mo sa pamilya bago ang relasyon natin. Napailing siya. Pareho na tayong nakamove on na, Samuel. Mataman siyang tiningnan ng lalaki. Nakamove on ka na ba talaga, Mina? Umiwas ng tingin si Mina. Hindi siya sigurado sa isasagot. Pakiramdam niya, kahit ibang sabihin niya, ikakanta naman siya ng kanyang pusong sumisigaw ng pagsinta. Natigilan sandali si Mina. Dito ako nagtayo ng buhay, Samuel. Hindi na ako makakabalik sa Pilipinas. Tumango naman ito. Nakikita ko yon. Kaya nga hinihingi ko ang panahong ito habang nandito pa ako. Subukan mo lang ulit, Mina. Gusto kong gawin natin ang mga bagay na hindi natin nagawa noon. Tinitigan niya ang lalaki.
Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya na talaga mapigilan ang kanyang emosyon. Ewan ko, Samuel, parang ang landi naman para sariwain natin ang lahat ng mayroon tayo noon. Matatanda na tayo. Nanginginig ang boses na sabi ni Mina. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Pagbigyan naman natin ang mga sarili natin. Matagal na tayong nagpaubaya para sa kapakanan ng ibang tao. Pwede bang mga sarili muna natin ang isipin natin ngayon? Nagkatitigan sila. Napangiti si Mina. Pakiramdam niya, bumalik lang sila sa dati. Tipong walang iniisip na problema at simpleng nagmamahalan lang. Naputo lamang ang pagtitigan nila nang may kumalampag sa pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga staff. Nasa sahig ang mga ito at halatang natumba. Tumayo naman agad ang mga ito at pumunta sa kanya-kanyang trabaho. Ang lamig sa labas, parang gusto ko na umuwi sa asawa ko. Magpapalambing din ako. Parinig ni Elma. Napairap na lang si Mina. Nang magkatinginan silang muli ni Samuel, pareho silang natawa. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Uuwi ka na o mamamasyal ka. Diba, nagbabakasyon ka rito sa Japan? Medyo nahihiyang tanong ni Mina sa lalaki. Umiling si Samuel. Dito muna ako. Pwede bang tumulong sa restaurant mo? Kahit masarap na pagkain lang ang bayad, ayos na sa akin. Kumunot ang noo ni Mina. Ha magpapakapagod ka lang. Gamitin mo ang oras mong mamasyal. Gusto kita makasama kung mamamasyal ako. Sabi pa nito sa kanya. Napalunok siya sa kaba. Daig niya pa ang inayang makipag-date. Subalit alam niya sa sarili niyang papayag din siya. At alam niya rin na maglalaan siya ng oras para roon. Nagsimula na nga ang araw ni Mina sa kanyang restaurant. Paglabas niya sa kusina, naabutan niya si Samuel nakangiti sa mga customer. Magiliw nitong kinukuha ang mga order na parang sanay na. Mabilis din itong kumilos para maglinis ng mga pinagkainan. Mama Mina, back to work na, marami ng orders. Baka matunaw na si Samuel. Nang aasar na sabi sa kanya ni Elma. Sinamaan niya ito ng tingin. Ako na lang talagang lagi mong napapansin, tigilan mo ako ha. Tumawa lamang ito at pumasok sa kitchen. Si Samuel, ang kanyang dating kasintahan. Ang lalaki ang minsang naging sentro ng kanyang mundo. Pakiramdam niya, bumabalik lahat ng iyon sa kanya. Nang tumingin ito sa kanya, napangiti na rin siya. Hindi napigilan ni Mina ang umiti pabalik. Kapag tumatawa ito noon, palaging nakakahawa. Kaya lagi siyang masaya kapag kasama ito. Ganoon ang epekto sa kanya ni Samuel noon. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni dahil kay Janet. Si Janet ang head waitress at ang katiwala ni Mina. May mapanuksong kislap ang mga mata ng dalaga. Well, may bumalik po yatang ex-boyfriend, Mama Mina. Panunokso nito sabay tingin kay Samuel. Bahagyang namula si Mina. Oo, hindi ko inaasahan na magpapakita siya ulit rito. Ngunit hindi papalampasin ni Janet ang pagkakataon. Mukhang mapapadalas na po siya sa restaurant mo, Mama Mina. Siguro nandito po siya para makipagbalikan. Nagpapa-impress po sa'yo. Hindi niya mapigilan ang mahinang tawa. Please, Janet. Naghiwalay kami ng may dahilan. Huwag na nating isipin pa yan. Wala pa kaming malinaw na pag-uusap tungkol dyan. Actually, Mama Mina, sa akin po siya nagtanong tungkol sa inyo. Ayun nga po, sinabi ko pong wala ka pa pong asawa. Pag-amin nito sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Mina. Mukhang walang pag-asa para maitaboy niya si Samuel. Halatang porsigido ito na ituloy kung anong naudlot na relasyon nila noon. Nakatayo si Mina sa mataong kalye ng Tokyo. Ang bilis ng tibok ng puso niya na may halong kaba. Si Samuel, ang kanyang unang pag-ibig at matagal ng dating kasintahan ay tumayo sa kanyang harapan. Sa kabila ng mga lumipas na dekada, tila muling nag-alab ang kislap sa pagitan nila. Magkasama nilang ginalugad ang masiglang lungsod na parang mga bata. Ang bango ng street foods ay humahalo sa tunog ng tawanan at ingay sa paligid. Habang kasama niya si Samuel, parang doon niya lang nakita ang kagandahan ng pagtanda. Naalala mo ba nung unang beses mong sinabi sa akin na pupunta ka ng Japan? Nung una, ayoko talagang pumunta ka. Takot na takot akong maiwan sa Pilipinas. Pero ngayon, naabot ko ng mga pangarap ko. May pera na ako para magpabalik-balik dito. Sabi ni Samuel habang magkahawak kamay sila. Malungkot na napangiti si Mina. Oo naman, parang kahapon lang nang iniwan kita at pinili ko ang pamilya ko kaysa makasama ka habang buhay.
Ginugunita nila ang kanilang mga pinagdaanan sa kanilang relasyon. Natagpuan ni Mina ang kanyang sarili na malayang tumatawa. Parang nawala lahat ng bigat ng kanyang nararamdaman sa loob ng 2 dekadang wala si Samuel sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago. May nabanaag siyang pagmamahal sa mga mata nito. Napangiti si Mina. Samuel, ang hirap paniwala ang halos 40 taon ang nakalipas mula noong huli tayong nag-date ng ganito. Pakiramdam ko, naging bata ulit ako. Tumango si Samuel. Ang bilis ng panahon, di ba? Pero kahit ganon, parang ang oras na kapiling kita ngayon. Parang oras lang noon kung saan tayo tumigil. Kahit matanda na ako, naaalala ko pa rin ang lahat tungkol sa'yo, Mina. Ang mga pangarap mo, mga ambisyon mo, at hanggang ngayon, nalulungkot pa rin akong hindi ako naging kasama mo sa pag-abot ng lahat ng yon. Tiningnan niyang mabuti ang lalaki. Pero ikaw, naabot mo naman ang pangarap mo, di ba? Nagkaroon ka rin ng mga anak. Yun naman ang mahalaga, Samuel. Kahit naghiwalay tayo, hindi ibig sabihin pareho tayong talo sa mga naging desisyon natin dati. Namungay ang mga mata ni Samuel. Palagi kang may paraan sa mga salita, Mina. Ginagawa mo pa rin at namamangha pa rin ako sa mga pananaw mo sa buhay. Wala pa rin talagang nagbago. Katulad ng bilis ng tibok ng puso ko kapag nandyan ang tingin mo sa akin. Hindi napigilang tumawa ni Mina. Tinitingnan niya na lamang ito dahil seryoso ang usapan nila. Hindi niya inasahang masisingit pa ni Samuel iyon. Mas lumapit pa ito sa kanya. Mina, hindi ako tumigil na mahalin ka. Napagtanto ko iyon nang makita kita ulit. Nagkaroon ako ng asawa at mga anak pero kailanman, hindi ka pala talaga nawala sa puso ko. May pinagsisisihan ka ba? Kasi ako, sobrang dami, Mina. At nagpapasalamat ako sa bawat sandali na mayroon tayo ngayon. Huminga ng malalim si Mina. Bakit mo pagsisisihan ang mga nangyari sa nakaraan? Ako, oo. Nagsisisi ako dati sa mga naging desisyon ko. Pero naisip ko, hindi ko matatamasa lahat ng resultang to kung hindi ko ginawa lahat ng yon. Ikaw, huwag mong pagsisihan ang mga ginawa mo sa nakaraan. Kasi, para mo na rin pinagsisihan ng mga anak mo. Parte sila ng mga desisyong ginawa mo dati. May dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya tayo hinayaang magkatuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Mina nang mahigpit siyang yakapin ni Samuel. Gusto niyang itulak ang lalaki, lalo na't maraming tao. Subalit naramdaman niya ang lungkot nito. Marahan niya na lang na tinapik ang likod ni Samuel. Nagdesisyon na lamang silang kumain. Gusto niyang gumaan ang kalooban ng lalaki. Kaunting panahon lamang ang mayroon sila. Susulitin niya yon dahil baka hindi na maulit pa. Alam niyang may kakayahan ng magpabalik-balik si Samuel sa Japan pero hindi niya alam kung hanggang kailan yon. Habang kumakain ng ramen, biglang natawa si Samuel. May naalala ako. Anong naalala mo? Tanong niya rito. Puno ng tuwa ang mukha ni Samuel. Hindi mo na ba natatandaan? Sumali ka sa eating challenge sa harap ng school natin. Paunahang maubos ang pansit at kanin. Gusto mong manalo para next time nakakain wala nang bayad. Inisip mong mga kapatid mong makakain ng libre doon. Kahit ang liit ng katawan mo sumali ka pa rin at hindi ako makapaniwalang naubos mo yon. Napairap si Mina. Paano ko naman makakalimutan yon? Sumakit ang tiyan ko pagka-uwi. Sobrang nakakahiya. Napatay ako sa shorts ko. Hiyang-hiya ako sa'yo nun. Nilabhan mo pa ang panty at shorts ko. Sobrang malalang experience yon. Malakas na tumawa si Samuel. At 2 oras ka na yata sa banyo ninyo. Ayaw mo pa rin lumabas. Napilitan tuloy akong umuwi agad kahit ayoko. Gusto sana kitang aluin nun kaso ayaw mo naman. Malungkot na napangiti si Mina. Yun ang araw na napagtanto niyang sigurado na siya kay Samuel. Ang lalaki ang nakikita niyang mapapangasawa niya sa hinaharap. Si Samuel ang sa tingin niyang makakasama niya hanggang pagtanda. Kahit dumating ang puntong uugod-ugod na siya, nandun pa rin ito para siya'y alagaan. Pero biglang nabasag ang lahat ng pangarap na iyon. Hinaplos niya ang mukha ni Samuel. Masaya ako, parang nawala ang lahat ng mga pinanghihinayangan ko sa 2 dekadang wala ka sa piling ko. Napapikit naman ito. Ako rin, Mina. Ganon din ang nararamdaman ko. Akala ko noon makakalimutan ko ng pakiramdam na ito sa paglipas ng panahon. Pero dahil nandito ko ngayon, parang walang oras na lumipas. Alam mo, maaaring mas matanda na tayo ngayon. Pero nararamdaman ko pa rin ang binatang nasa loob ko. Binatang umiibig sa'yo. Tumawa si Mina.
At nararamdaman ko pa rin ang sarili kong isang dalaga na hindi maisip ang buhay na wala ka. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila sa isang tahimik na hardin. Parang kahit isa sa kanila walang gustong umuwi kaagad. Gusto ko dati, Mina, yung magde-date tayo pero sa ibang bansa. Hindi yung sa turo-turo lang o kaya sa fast food restaurant. Biglang pag-amin ni Samuel. Masaya yon, gusto ko rin yon, malambing na sabi niya rito. Marami pala talaga silang balak noon. Marami silang binuong pangarap. Yun nga lang, hindi na natuloy lahat. Pinaharap siya ng lalaki. Inayos nito ang kanyang scarf. Napangiti siya pero biglang naging seryoso ang ekspresyon nito. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang magiliw na halik. Tila isang halik iyon na nagsasalita ng pangalawang pagkakataon para sa kanila. Tumulo ang mga luha ni Mina. Bakit mo ginawa yon? Bumaha agad ang pag-alala sa mukha ni Samuel. Bakit ka umiiyak? Marahang umiling si Mina. Hindi ko alam na darating pa rin ang panahong mahahalikan at mayayaka pa rin kita, Samuel. Mabuti na lang naisipan kong magbakasyon. Nakangiting sabi naman ito. Pinaningkitan niya tuloy ito ng mga mata. Hindi ko tuloy alam kung sinadya mo talagang coincidence ang lahat. Tumawa si Samuel. Ang tawag doon, tadhana. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo ba naisip? Baka tayo talagang para sa isa't isa, Mina. Nang maghiwalay sila ng gabing yon, naramdaman ni Mina ang kapayapaang bumalot sa kanya. Ang mga taon ng kawalan ng katiyakan at panghihinayang ay tila naglaho. Napalitan iyon ng isang bagong tuklas na pag-asa para sa hinaharap kasama si Samuel. Nang makauwi, ngiti-ngiti sa kanya si Beth. Mukhang nagkakamabutihan na po talaga kayo ni Tito Samuel ah. Hindi ka na po ba magiging soltera, Tita Mina? Mapuputol na bang sumpa sa pamilya natin? Mahina na lang siyang tumawa. Tingnan natin. Alam mo, simula nang bumalik si Samuel sa buhay ko, ngayon lang ulit ako sumaya ng ganito. Hindi ko alam. Iba yung pakiramdam. Pakiramdam ko para akong binigyan ng regalo ng Diyos. Niyakap siya ng kanyang pamangkin. Masaya po ako para sa iyo, Tita Mina. Ang dami mo na pong pinagdaanan sa buhay mo. Kaya sobrang saya ko pong makitang ganito kayo ngayon. Tila punong-puno po kayo ng buhay. Naging sunod-sunod ang paglabas nila ni Samuel. Sinusulit nilang bawat araw. Tila bumabawi silang pareho sa mga panahong nawala sa kanila. At nang gabing yon, napagdesisyon na nilang matulog ng magkasama. Nakatayo si Mina sa tabi ng bintana ng hotel room. Kinakabahan ang kanyang mga daliri sa gilid ng kurtina. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas. Huminga siya ng malalim. Wala naman sigurong mangyayari. Matutulog lang kami ng magkatabi. Yun lang, matatanda na kami kaya hindi namin pwedeng gawin yon. Yun lang ang ginagawa niyang pagpapakalma sa sarili. Hindi na bago ang gawaing yon. Kaya lang, kung mangyayari ulit yon sa pagitan nila pagkatapos ng 2 dekada, talagang mabibigla siya. Ilang sandali pa, lumabas mula sa banyo si Samuel. Anong ginagawa mo dyan? Nauutal pa nga si Mina. Wala. Tinitingnan ko lang ang view sa labas. Humiga na si Samuel sa kama at tinapik ang tabi nito. Halika na, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Baka mali tayo ng gising. Marami pa tayong papasyalang lugar. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang lakas talaga ng tibok ng kanyang puso. Humiga siya patalikod dito, pero pinaharap naman agad siya ni Samuel. May pinipigil ng ngiti ang lalaki. Naiilang ka? Bakit naman ako maiilang? Ikaw lang naman yan. Hindi na napigilang mapangiti ni Samuel. Namumula ka. Anong iniisip mo? Tinulak niya naman ito sa dibdib. Wala akong iniisip. Ang dumi ng utak mo. Hoy, Samuel, matanda ka na. Ganyan ka pa rin? Namamanghang tumawa ang lalaki. Anong marumi ang utak? Wala naman akong sinasabi. Tinatanong lang kita. Ikaw yatang may iniisip na iba dyan. Ano bang inaasahan mo? May mangyayari sa atin? Aray! Kinurot niya ito sa braso. Wala akong sinasabing may mangyayari sa atin ngayong gabi. Natatawang yumakap sa kanya si Samuel. Namiss ko to. Parang katulad lang dati. Ganito kasimple ang mga pinag-aawayan natin kapag magkasama tayo. Hindi napigilang mapangiti ni Mina. Hinaplos niyang buhok ni Samuel. Namiss niya rin iyon. Napalunok si Mina. Na-overwhelm lang naman ako.
Siyempre, 2 dekada rin ang lumipas, pero hindi ko na kailanman inasahang makakatabi pa kita ng ganito. Tumingala sa kanya si Samuel. Huwag kang mag-alala, magtatabi lang naman tayo. Kung hindi ka komportable, hindi natin gagawin yon. Ang tanda na natin, kaya pa ba nating gawin yon? Isa pa, ikaw lang ang dumaang lalaki sa buhay ko, Samuel. Sa mga lumipas na taon, wala akong naging kahit na sinong kasintahan dahil mas inuna ko ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Marahang hinalikan ni Samuel ang kanyang kamay. Kung pahihintulutan mo, kaya pa yun, Mina. Hindi pa naman tayo uugod-ugod. Gusto mong subukan? Hinampas niyang dibdib nito. Kapag seryoso talagang usapan, bigla kang dumadali ng ganyan. Matatanda na tayo, pero ganyan pa rin kabilis ang dila mo kapag usaping ganyan. Napangiti si Samuel. Sa babaeng mahal ko lang ako ganito. Habang lumalalim ang gabi, nananatili silang magkatabi sa kama. Walang gustong matulog sa kanila. Tila laging kulang ang isang araw para punan lahat ng pagkukulang sa maraming taon. Sa bawat kwento at pinagsasaluhang tawanan, unti-unting napapanatag si Mina. Nawala na ang kabang nararamdaman niya kanina. Gayunpaman, unti-unting nagbago ang pakiramdam ni Mina. Sinulyapan niya si Samuel. Nakatingin ito sa kanya na may halong lambing at pagnanasa. At pupusta siyang ganoon din ang paninging ibinibigay niya sa lalaki. Lalampasan ba nila ang isang linya sa gabing iyon? Yun bang gusto nilang dalawa pagkatapos ng mahabang pagkakahiwalay? Naputol ang kanyang pag-iisip sa marahang haplos ni Samuel sa kanyang pisngi. Mina, bulong nito sa kanya. Namiss kita at pagkatapos ng maraming taon, nang makita kita ulit, bumalik lahat ng pagmamahal na mayroon ako sa iyo noon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Mina. Nakita niya ang lalim ng pananabik at pagmamahal sa mga mata nito. Walang salitang hinalikan niya si Samuel. Ang kanilang yakap ay nag-aalangan noong una, subalit bawat haplos nila sa isa't isa may kalakip na pananabik. Unang tumigil si Samuel at marahan siyang tinulak. Mina! Bakit? Nalalasin niyang tanong. Mariin itong hinalikan ang kanyang mga kamay. Nang muli kitang makita at madama ng ganito pagkatapos ng 2 dekada, pinangako ko sa sarili kong gawin man natin to. Gusto kong kasal na tayo. Labis ang pagsisisi ko noon. Kung sana naging matapang lang akong alukin ka kaagad magpakasal kahit sobrang hirap ng lahat. Sana hindi nangyari ang lahat ng ito. Nangilid ang mga luha ni Mina. Pareho nilang pangarap yon, pero kahit walang kasal, kahit walang singsing, ayos lang sa kanya noon. Kaya lang, marami nang nangyari. Umayos ng higa si Mina sa tabi ni Samuel. Ang ulo ay nakapatong sa dibdib nito habang pinapakinggan niya ang tuloy-tuloy na ritmo ng paghinga ng lalaki. Parang nawala lahat ng nakadagan sa kanya sa mahabang panahon. Nang sumikat ang bukang liwayway sa labas ng bintana, napagtanto ni Mina na mula noon hanggang ngayon, labis pa rin ang respeto sa kanya ni Samuel. At habang nakahiga siya roon sa mga bisig nito, alam niya na anuman ang mga pag-aalinlangan sa hinaharap, hindi na siya matatakot pa. Yun nga lang, ang kasiyahang nararamdaman ni Mina, mabilis ding babawiin sa kanya. Hindi ako uuwi dyan. Ayoko. Tigilan niyo na ako. Matanda na ako. This time, pagbigyan niyo na ako. Sunod-sunod na sabi ni Samuel sa kausap nito sa cellphone. Kumunot ang noon ni Mina. Hindi muna siya lumapit sa lalaki. Na-curious siya sa kausap nito. Mariing umiling si Samuel. Hindi, galit pa rin ako. Hindi ganun kadaling mabura ang lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi ko na siya mapapatawad. Ilang taon akong nagtiis. Pagod na ako. Ayaw niyo ba akong maging masaya, ha? Natapos ang tawag. Nakita niyang problemado si Samuel. Hindi muna siya lumapit. Mukhang may problema ito sa pamilya sa Pilipinas. Bigla niya tuloy naisip ang asawa ni Samuel. Ang alam niya lang, hiwalay na ang mga ito. Kaya nga nakampante siyang muling papasukin sa kanyang buhay si Samuel. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung anong tunay na estado ng mga ito. Bukod doon, sa kanya lamang napagtantong pumatol siya sa may asawa. Kahit hiwalay ng dalawa, sa mga mata ng Diyos at sa batas, kasal pa rin ang mga ito. Kaya nang pauwi na sila, tahimik lang si Mina. Napansin agad yun ni Samuel. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay habang nasa biyahe. Matatapos ng bakasyon ko rito sa Japan. Huwag kang mag-alala.
Aayusin ko ulit ang mga papeles ko at babalik ulit ako dito ora mismo. Nakangiting sabi sa kanya ni Samuel. Bumuntong hininga si Mina. Mapapagastos ka lang. Kumunot ang noo nito. Ayos lang yon kung makakasama naman kita palagi. Saka hindi naman kita pwedeng ayain pabalik sa Pilipinas. Nandito ng buhay mo. Kaya kung nasaan ka, pipilitin kong manatili. Pinilit niya na lamang umiti. Kahit maraming bumabagabag sa kanya, para kay Mina, tama ang pagmamahalan nila. Pero kung may masasaktan silang iba, kailan magiging tama iyon? Lumipas ang mga araw, dala-dala niya ang mga isiping iyon. Isang araw, nasa biyahe siya papuntang restaurant nang makita ang isang babaeng naghihintay sa labas. Bumaba agad siya pagpark ng sasakyan. Mukhang Pilipina ang babae, kaya tinanong niya agad ito. Pasensya na, mamaya pa magbubukas ang restaurant. Malumanay niyang sabi. Napatingin sa kanyang babae. Ikaw po si Tita Mina, di ba? Oo, ako nga. Bakit mo ako kilala? Sino ka? Tanong niya rito. Ako po si Emily. Anak po ako ni Samuel. Siya po ang papa ko. Sagot nito, bahagyang nabasag ang boses. Kararating ko lang po kahapon galing sa Pilipinas. Parang may sumakal sa puso ni Mina. Narinig niyang binanggit ni Samuel si Emily. Pero hindi niya naman inasahang magkikita sila at sasadyain pa siya nito. Huminga siya ng malalim. Okay lang ba ang lahat? Bakit mo ako hinahanap? Anong kailangan mo sa akin? Halika, pumasok ka muna sa restaurant ko. Iginiya niya ito sa loob. Habang pinaghahanda ng matcha, napabuntong hininga siya. Wala siyang ideya kung ano ang sadya ng anak ni Samuel sa kanya. Pumunta po ako rito para kausapin ng aking ama. Gusto po naming magkakapatid at ni mama na umuwi na siya. Pero ayaw niya pong umuwi. Ikaw lang po ang nakikita kong dahilan. Pumunta po ako rito kasi alam ko pong kayo lang ang makakapilit sa kanya. May malubhang karamdaman po si mama at kailangan niya po ng operasyon. Hindi po siya magpapa-opera hanggang hindi bumabalik si papa. Natigilan si Mina. Nakikita niya na agad ang mangyayari. Gusto niyang tumanggi pero pamilya ni Samuel ang kaharap niya. At kahit anong gawin niya, wala siyang karapatang maging makasarili pagdating kay Samuel. Tumulo ang mga luha ni Emily. Gusto po ni Mama na muli silang magkaayos ni Papa. Gusto niya pong humingi ng tawad sa lahat at subukang ayusin ang kanilang relasyon. Gulong-gulo ang isip ni Mina habang pinoproseso ang sinasabi ni Emily. Alam niyang hiwalay na si Samuel sa loob ng maraming taon, ngunit may gustong mangyari ang dating asawa nito. Alam ba ng tatay mong pinag-uusapan natin ngayon? Malumanay na tanong ni Mina. Umiling si Emily. Hindi po. Pinipilit po namin siyang umuwi pero matigas siya. Ikaw lang po ang nakikita naming paraan para mapauwi siya. Alam po naming maraming nagawang kasalanan si Mama kay Papa. Pero buhay po ng nanay namin ang nakataya. Kahit paano, mahal pa rin po namin siya at ayaw naming mapahamak. Simula ng pag-uusap na yon, hindi alam ni Mina na sa kanyang edad, muling masasawi ang kanyang puso na umibig muli. Sobra siyang nasasaktan sa mga nangyayari. Gustong-gusto niyang ipagdamot si Samuel pero alam niya na hindi niya pwedeng gawin iyon. Niyakap siya ng apong si Barbie. Tita Lola, wag na po kayong umiyak. Nasasaktan din po ako kapag nakikita ko po kayong umiiyak. Niyakap niya rin ang bata. Okay lang ang Tita Lola, apo. Mawawala rin ang sakit na nararamdaman ko. Lumapit sa kanya si Beth. Tita Mina, kanina pa pong nandyan sa labas si Tito Samuel. Hindi mo ba talaga siya kakausapin? Umiling agad si Mina. Paalisin mo siya. Sabihin mo, haharapin ko siya kapag handa na ako. Hindi ko pa kaya. Ayaw kong kausapin siya ng ganito. Mahihirapan akong bitiwan si Samuel kung haharap ako sa kanya ng ganito ka-emosyonal. Pinalipas niya munang ilang araw. Hindi na rin muna siya nagbukas ng restaurant. Masyado siyang nanghihina para magtrabaho. Nang nagkaroon siya ng lakas ng loob, siya na ang nagpunta sa tinutuluyang bahay ni Samuel. Mina! Mahigpit siyang niyakap ni Samuel. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Miss na rin kita. Sabi ng pamangkin mo masama lang ang pakiramdam mo kaya ayaw mong humarap sa akin. Pinilit niyang patatagin ang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango agad si Samuel at napangiti. Oo naman. Sige na, pumasok ka. Anong gusto mo? Ipagluluto kita. Kumain ka na ba? Umiling agad si Mina pagkapasok.
Hindi rin ako magtatagal. Gusto ko lang sabihing bumalik ka na sa Pilipinas dahil kailangan ka ng asawa mo. Nawala ang ngiti nito. Hindi ako uuwi. Para sa akin, hindi ko na asawa si Susan. Pero sa mata ng Diyos at sa batas, kasal pa rin kayo. Asawa mo pa rin siya. Kung tutuusin, mali ang ginagawa natin. Kailangan ka ngayon ng asawa mo. May malubha siyang sakit. Kailangan mo nang umalis. Kailangan mong bumalik sa Pilipinas, kung saan ang tunay mong tahanan. Umiling si Samuel. Ayokong iwan ka, Mina. Alam mo yan, dito lang ako. Hindi mo alam kung anong ginawa sa akin ni Susan. Ilang taon siyang nanlalalaki at ilang taon din akong nagpakamartir. Tinanggap ko siya ng paulit-ulit. Akala ko, yun ang pinakamalala at saganang ginawa niya, pero hindi. Nalaman ko, ang bunso naming anak na inakala kong anak ko sa mahabang panahon, anak niya pala sa ibang lalaki. Sinong hindi magagalit doon? Minahal ko si Susan. Paulit-ulit na pinatawad, pero paulit-ulit niya rin ginawa ang pagkakamali niya sa akin. Tumulo ang mga luha ni Mina. Hindi niya alam na ganun kasakit para kay Samuel yon. Ang magpakamartir sa asawa nito, isang patunay na talagang minahal nito ang dating asawa. Pero kailangan mong umalis, Samuel. Kailangan ka ng dati mong asawa. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Humihingi na naman siya ng tawad sa iyo at gusto niya nang makipag-ayos. Paliwanag niya pa rito. Naiintindihan ko naman yun, pero ayokong tumugon. Ayokong kumilos. Kasi, paano naman tayo? Paano naman ang mga plano natin? Nagsusumamong tanong ni Samuel sa kanya. Napailing si Mina. Kaya ba nating umusad sa buhay kung punong-puno ng galit yung puso mo para sa asawa mo? Bumagsak ang mga luha ni Samuel. Paano mo nasasabi yan, Mina? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, hindi ka ba naniniwalang tayo talaga? Alam mo kung bakit pinagsisisihan ko lahat? Kasi, naloko ako ng taong pinag-alayan ko ng panghabang buhay. Kasi, naiwan kang mag-isa. Na kung tayo sana, hindi sana natin naranasan ang lahat ng sakit na to. Nagsisisi akong nagmahal akong muli ng iba, pero sa maling tao pa. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Samuel. Walang mali sa lahat ng desisyon mo. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Sinasabi ko ito dahil mahalaga ka sa akin, Samuel. Hindi ko gustong lamunin ka ng galit mo para sa asawa mo. Hindi lang naman ang asawa mo nakikiusap sa'yo, pati mga anak mo. At kahit hindi mo sabihin, alam kong may malasakit ka pa rin kay Susan. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Samuel. Mina, may pakialam din ako sa'yo. Hindi lang malasakit kundi pagmamahal. Ang dami mo nang pinagdaanan. Ayokong magtiis at magpaubaya ka na naman ng ganito. Tiningnan niya ng mabuti ang lalaki. Alam ko, pero kailangan nating harapin lahat. Samuel, kailangan mong bumalik. Hindi kita maaangkin dahil may asawa ka pa rin. Siya pa rin ang hinarap mo sa Diyos. May mga anak ka rin na gusto mong makasama. Mina, subukan mong intindihin. Niloko niya ako. Iniwan niya ako para sa iba. Paano ko siya babalikan pagkatapos nun? Paano kung ayaw ko nang bumalik? Paano kung gusto kong manatili dito kasama ka? Dito na lang ako. Kalimutan na lang natin lahat, Mina. Nagsusumamong sabi nito. Malungkot siyang napangiti. Hindi mo pwedeng gawin yun, Samuel. Kailangan ka ng asawa mo ngayon. Minsan, nangyayari ang mga bagay na hindi talaga natin makontrol. Baka nagsisisi na siya ngayon. Baka mas kailangan kanya kesa dati. Pagbigyan mo ng asawa mo. Matatanda na tayo, kaya sana hayaan mo na sa puso mo ang kapatawaran. Mahigpit siyang niyakap ni Samuel. Pero, mahal kita, Mina. Tumulong muli ang mga luha niya. Mahal din naman kita, pero matatanda na tayo. May asawa ka na rin. Mali tong ginagawa natin. Kahit pasabihin mong naghiwalay na kayo, siya pa rin ang asawa mo. Kaya ko ulit. Kaya ulit nating mabuhay na walang isa't isa. Salamat ha. Salamat at kahit paano, naramdaman ko muli kung paano ang mahalin. Salamat sa lahat ng babaunin kong alaala, Samuel. May bahid ng lungkot ang boses ng lalaki. Mahal kita, Mina. Alam mo naman yun, di ba? Kung ito talaga ang gusto mo, aalis ako.
para sa kapakanan ni Susan. Pero alam mong hindi nagbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Tumango si Mina. Alam ko, Samuel. Alam ko. Huminga ng malalim ang lalaki. Tatawagan na lang kita pag nakarating na ako, okay? Tumango na lang siya. Pero alam niyang hindi niya gagawin yon. Katulad ng dati, tatalikuran niyang muli si Samuel. Kailangan ito ng pamilya nito at para namang wala siyang puso kung aagawin niya pa ang lalaki sa mga ito. Alam niyang hindi masasaktan ng ganoon si Samuel kung hindi nito mahal na mahal si Susan. Alam niyang magkaibang pag-ibig na binigay ni Samuel sa kanilang dalawa. Gayunpaman, mas pipiliin pa rin ni Mina ang tama at yon ay ang hayaan si Samuel na makasama ang asawa nito. Nakangiting lumuha si Mina. Okay, mag-impake na tayo ng mga gamit mo. Tutulungan na kita. Hinayaan na nga ni Mina na bumalik sa Pilipinas si Samuel. Sinusubukan siyang makontak ng lalaki pero siya na ang umiwas. At mukhang alam na agad nito iyon. Batid nitong kapag buo na ang kanyang desisyon, mahirap nang baguhin. At tama naman siguro ang ginawa niyang desisyon. Pagkatapos ng operasyon ni Susan, nagpagaling ito kasama si Samuel. Minsan ay nakikitingin na lang siya sa mga picture nito sa social media. Kapag nakikita niyang masayang lalaki, napapanatag siya. Yun lang naman ang mahalaga sa kanya. Gusto niyang patawarin ni Samuel ang asawa nitong labis nang nagpapakumbaba. Ang pag-ibig niya kay Samuel ang klase ng pag-ibig na marunong magpatawad at magparaya. Hindi niya kayang maging madamot, lalo na kung sa ikabubuti ng taong mahal niya. Parang kahapon lang nangyari ang lahat, pero hindi na malayan ni Mina na lumipas na rin pala ang 3 dekada. Hindi na siya nagtatrabaho, nasa wheelchair na lang din siya, ang kanyang apong si Barbie ang nagpapatakbo ng kanyang restaurant. Matanda na si Mina, sobrang tanda na. Gayunpaman, sobrang linaw pa rin sa mga alaala ni Mina ang pag-iibigan nila noon ni Samuel. Naging soltera man siya kahit paano naranasan niya ang magmahal. Tita Lola, may sorpresa po ako sa iyo. Magiliw na sabi sa kanya ni Barbie habang sinusuklayan ang kanyang buhok. Napangiti siya kahit wala nang ngipin. Ano naman yun, apo? Itinuro ni Barbie ang pintuan. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita si Samuel na inaalalayan ng isang lalaki. Ganoon pa rin naman ang nararamdaman niya para kay Samuel. Wala pa ring nagbago. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa ibang paningin nito, sa kanya lamang napagtantong wala na itong paningin. Nasaan na tayo? Sabi niyo, dadalhin niyo ako sa first love ko. Tanong ni Samuel. Nagsalita si Mina. Bakit nandito ka? Bakit ka bumalik? Kahit pa ika-ika at hindi na siya makita, dali-dali itong pumunta sa kanya. Nataranta ang mga kasama nila sa bahay. Mahina na lamang tumawa si Mina. Nagdiriwang ang kanyang puso. Parang ng mga sandaling yon, pwede na siyang pumanaw kaagad. Sa wakas, nakita niyang muli ang lalaking tanging niyang iniibig. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ni Samuel ang kanyang mukha. Mina, ikaw ba yan? Mahal ko? Nanginig ang mga labi ni Mina. Ako nga, Samuel. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang gwapo mo pa rin. Bigla na lang humikbi ang matandang lalaki sa harap niya. Hindi ko na makikita ang kagandahan mo. Pero sana ramdam mong mahal kita, Mina. Nagpumilit ako. Sabi ko, ikakasal pa tayo. Hindi ako papayag. Kung nabibigatan ka sa responsibilidad ng pamilya mo, nandito ako at aalalayan kita. Basta huwag hiwalay, ha? Pinunasan ng apo ni Samuel ang mga luha nito. May Alzheimer's po si Lolo, Lola Mina. Baka sinusumpong na naman po. Pero ikaw palagi ang hinahanap niya. Kaya pinilit talaga naming madala siya rito. Hinaplos niya ang mukha ni Samuel. Marami silang pinagdaanan. Gayunpaman, kahit parang ayaw ng tadhana, pinipilit pa rin ng lalaking bumalik patungo sa kanya. Alam ni Mina na kahit marami silang panahong nasayang at wala sa piling ng isa't isa, masaya pa rin siyang makasama ito hanggang kanyang huling hininga. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.